Magandang araw sa atin may kawinding. So meron tayong gagawin dito ay isang union na stand fan. So ang problema dito mga kawinding ay umikot. So no power ito mga kawinding. Itong union na stand fan. So maganda nito mga kawinding ay mayroong bluetooth. Ayun, no, may sounds ito. So itong kanyang switch. So manual by USB. Ayan. Pwede sa headphone. So union na stand fan. Ayan. No power. So mga winding, so umpisahan na natin to. Anong maging problema ng ating union. Ayan. Ayan ang mga winding ay nakalasan natin. So itong ating Bluetooth na electric fan na union ng brand ito. So itong mga winding ay itong kanyang motor. Yung motor nito mga winding ay yung ginamit niya ay aluminum. So sira na yung kanyang motor mga winding. Kasi alum. So ngayon mga winding ito papalitan natin ng rewind. Tapos itong mga winding ay may sira din yung kanyang pinaka power supply ng Bluetooth. Kasi sira na itong IC na ito mga winding, na IC regulator na ito. Kasi hindi nandito yung fuse niyan nakalagay, fuseable. So pumutok yung fuse niyan. Tapos ito sira na to. So ngayon mga winding ay para hindi na natin ito i-repair kasi wala tayong makuha ganitong IC regulator. So maraming option dito mga winding sa pang power supply. Kasi ito 5 volts lang naman itong ating board ng Bluetooth nya. So meron ako dito mga winding. So itong charger, so ito yung i-convert ko na lang dito mga winding. So ilagay natin. So yung pinaka out na 5 volts lang naman ang kailangan nito ng ating Bluetooth nya. Tapos ito mga winding ay kakalasin ko to, huhubaran natin ito at yun ang ilalagay natin doon. Kasi pag nilagay natin doon dito sa loob hindi kasya yan. So kailangan yung board nya natin ay mailabas at mailagay na natin dito sa kanyang tornilyuhan. So ayan mga winding. So unahin muna natin itong mga winding bago natin lagyan ng motor. So ayan mga winding, at kakalasin ko lang muna ito. Tapos kakabit natin doon. Kasi walang power itong Bluetooth nya. So hindi pa natin alam kung ito'y buo pa o hindi. Ayan. So kubaran muna natin to. Ayan mga winding, bago natin tanggalin sa kanyang housing. So ito ay testing muna natin kung siya magpa-power itong kanyang pinaka board ng Bluetooth speaker natin. Kasi pag nahubad na natin to, yung pala hindi gumana, yari. Nagdoble tayo ng ng gawa. So ayan. So ganyan lang muna natin. At ma-check lang natin ito kung may power. Kasi gumagana. Buha lang ako ng extension mga kawinding. So may extension na tayo. So saksak natin. Ayan. Tingnan natin tong kanyang pinaka power on. So ito yung power on nya. So abangan natin yan kung buo itong board. Yun, Bluetooth mode daw. So ibig sabihin good. So naging problema lang talaga nito mga winding ay power supply nya ang nasira. So off natin. So ayan, pwede na natin itong tanggalin mga winding yung kanyang housing nito. So wala talaga problema yung kanyang power supply. So ito, huhubaran lang natin to. Tigas. Ayan. Hindi na naman natin sirain to. Hindi natin masikwat. Ayan. Ayan, natanggalan natin. So palagay ko mas matibay ito ngayon. Kasi dito siya nakalagay. Ayan. Ayan. So ito na yung magiging power supply natin mga winding, kaso lang walang butas. So ito yung dati nya, yung original na kalagay. So kasya kaya dito yan. Kasya naman siguro dito yan. So kasya, kaso lang magbubutas tayo.
butasan natin tong ano. Butasan natin tong pinaka PCB board. Kung saan natin to ilagay. So ito yung pinaka input niya mga winding, ito yung 220. Kasi ito yung fuse niya, fuse. So kahit saan dito tayo mag-tap, walang problema. Dito natin ilagay yan. Ayan. So hanapan lang natin ang posisyon nito mga winding. So ayan. Mga ka-winding, so wala tayong matornilyuhan dito kasi hindi tayo pwede magbutas nitong hindi natin pwedeng butasan yung kanyang PCB board. Wala gaanong space sa kanyang paglilagyan, lahat tatamaan hindi sana dito tatamaan siya mga ka-winding. So ang gagawin ko na lang siguro dito mga ka-winding ay baka ibalik ko siya ulit dito, ipasok. So itong may mahaba ito, so binawasan ko na para ilagay natin dito. So pwede na siguro siya dito, hindi na to tatamaan, matatabunan na siya kasi ito hindi natin pwede ilagay ng buo to, mabangga. So ibalik na lang natin uli. Tapos ito ay hinangin lang natin to mga ka-winding para mailagay na natin. Yan. So ikabit na natin ito dito sa pinaka input nya. So ito yung 220 mga ka-winding. So yan, dito natin yan hinang. So kahit saan dito pwede yan. Yan. Tapos so ipasok na natin dito yung mga ka-winding. Yan. Tapos balik natin dito. So yan. Okay na itong ganito mga ka-winding kasi ilalagay natin dito yun. Yun. Tapos didikitan na lang natin ito ng double sided tape. Tapos ngayon tatakpan natin itong yung kanyang itong power supply natin para hindi lumabas. Baka mamaya biglang matumba yung electric fan, malaglag to. So yan, ito mga ka-winding. So takpan lang natin ito ng electrical tape para safe naman siya. Yan, para hindi siya ayan. So yan. So ganun lang mga ka-winding pag nasira ng power supply ng ating yung mga di-bluetooth na electric fan na di-bluetooth. So ang supply lang naman yan mga ka-winding na ginagamit ay kadalasan ay 5 volts. So pag wala kang power supply na makuha, so ganito lang pag-convert natin ng kuha tayo ng ibang power supply sa mga charger. Ayan, meron kayong charger na mga ganito. So ayan, mga ka-winding, safe na yan. Kumbaga na siya, hindi na magkakaroon ng problema. Yan. So okay na ito mga ka-winding. So itong input nya, so na-secure na natin yung pinaka input ng 220 kasi naka parallel lang naman dito yan sa sa common ng electric fan, common line. Ito yung common. Tapos dun sa switch yun yung niya, yung pinaka line 2. Ito yung line 1, common. So yan, diyan nakatap. So hindi po kayo nito malilito, kumbaga. Yan. So yan, okay na yan. Ganyan na yan mga ka-winding, ganyan na magiging hitsura niyan. So dito na yan. So itong 5 volts nya. So ito, ididikit natin itong double sided tape
para hindi ito umalog-alog. Double sided tape lang. So kuha lang tayo. So ayun mga ka-winding, so okay na, nasit up na natin yung ating pinaka power supply ng ating Bluetooth speaker. So ayun mga ka-winding. So ayan, okay na. So wala kong double sided tape na makuha mga ka-winding. So nilagay ko na lang ay glue stick. So pwede naman yung mga ka-winding glue stick. So ayan, glue stick po nilagay nito. So isunod natin mga ka-winding yung kanyang motor, yung ikakabit natin. So ayan mga ka-winding, at kukuha lang tayo ng motor. So ayan mga ka-winding, so nakakuha na tayo ng motor. So ikabit lang natin itong mga ka-winding. So bago yan ay lagyan ko muna ng electrical tape. So lagyan muna natin ng electrical tape itong pinaka gilid niya. Para maganda naman tingnan. Yan. Tapos ipasok natin yan, dire-diretso natin to. So balutan ko lang muna na electrical tape. So yan, bago natin isalpak mga ka-winding ay tanggalin ko muna itong nya, pinaka cooler spacer nya, kasi pag nawala sa line sasabit yan yung ating sasabit sa ating motor. Ayan. So ito pa naman ay ito na lang matira, may hangin pa rin yan. So salpak ko lang ito mga ka-winding. Ayan. So may langis na yan, may langis na ako nilagay dyan. Tapos iporma lang natin ng position. Para mailusot natin. Kasi ito doon. Ayan, dito lang anin. So dito iangat. Yan. Dito na. Ilusot ko lang. Ilusot ko lang ito wire natin. Ayan. So ayun mga ka-winding, naisalpa ko na yung motor. So kulang na lang nito capacitor, tapos itong kanyang line connection. So ito yung line connection niya mga ka-winding. So ngayon mga ka-winding ay itong dinagdugtungan niya ay putulin na natin to. So dito, so magdudugtong na tayo. So mas maganda dito sa loob magdugtong mga ka-winding kaysa doon sa labas. Yung pinakaliig niya, kasi pag umikot yung electric pan na yan, mahahatak na yan. Yan yung magkakaroon, nasisira lagi yung ating electric pan. So bakit blurred? Huwag ka naman mag-blurred, makisama ka naman. Blurred. Ayan. Okay. So hatak natin. So ang common nito mga ka-winding, so sa original niya na wire ay puti. Ayan. Tapos ang common naman dito ng rewind natin ay green. Kulay green. So yun ang pagdugtongin natin. So balatan lang natin. So napasubra yata ng balat. So ayan. Ayan, common natin white. So ito yung white nya, no. White common. Tapos yung number 1 nya dito ay yellow. Dito naman sa kanyang rewind, ang number 1 ay white. Ayan. Ayan. Tapos ihinang natin yan. Tapos yung number 2 naman, ang original nya sa dating motor ay number 2, yung kulay gray. So dito sa rewind ay black yung number 2. Ay, putol pa. Lakas ng pagkaputol. Hinasa ko kasi itong makawinding yung aking cutter kaya matalim na siya .
Tapos yung kulay pink ay itong pink or red, yung number 3. Itong kulay pink. Sa original niya ay kulay pink, yan yung number 3. Tapos dito sa rewind niya ay kulay red, ayan yung number 3. Ayun, hatak na naman. Nakasubra na naman ang putol. Ano ba yan? Kamamadali. Ayan. Tapos hinangin na natin yan. So hinangin muna natin itong makwinding para hindi siya matanggal. Tapos putulin na natin. Tapos lagyan natin ng electrical tape. So nabusan ako ng tubing. Tapos i-tester muna natin kung tama ba yung ating wiring. So kunin ko lang yung tester ko. So ayun mga kawinding, so nakakuha na ako ng tester. So set lang natin sa times 10. Times 10. Tapos itong plug, so dito natin ilagay. So pipindot tayo dito. So dapat papalo yan mga kawinding. Number 1. Ayan. Dapat pa 1T pataas yan. Number 2. Number 3. So ayun, medyo umangat siya. So medyo malabo. So ilapit natin. So back natin 0. So ayan na. So tingnan nyo maigi mga kawinding. Number 1. So yan, dapat aabanti yan pag minindot number 2. Ayun, umalaw. Number 3, dapat gagalaw din yan. Ayun, so okay na itong ating motor mga kawinding. So tama yung ating connection. So lagyan na lang natin to ng umalsa na na eh. Ito yun natuklap. So wala na to. Wala na yun eh. 1.5 lang. Wala tayong 1.5. Meron. Meron. So mga kawinding, lagyan lang natin to ng ng electrical tape, tapos i-set up natin. So ayun. Ito na mga kawinding, so tatakpan na lang natin to. So okay na yung ating wiring connection ng ating motor. Tapos hindi ko muna itong nilagay yung kanyang pinaka swing. So itong mga kawinding, so ready for testing na tayo mga kawinding. So ayan yung ating Bluetooth. So ayan. So mga kawinding, so isaksak lang natin yung kanyang plug. So ito, saksak natin. Ayan, saksak na. Tapos pipindot tayo ng number 1. So abangan natin umikot yan mga kawinding. So ayan. Ayun, umikot na. Ayan o. So ilagay na lang natin to sa housing. So number 2. Ayan. Number 3. Ayan. Tapos number 1 lang natin. Tapos tingnan natin kung itong Bluetooth niya ay sabay na rin magpa-power. So ayan. Ayan, okay na yan. So ikukunik na lang natin to sa so ilagay muna natin sa housing mga kawinding. So off ko muna. So ayan. So ayun naman kawinding ay naisalpak na natin yung kanyang screen. So ito yun. So yun mga kawinding. So i-power on natin mga kawinding. So siya iikot na. So ayan. So okay na ito mga kawinding, yung ating yun. Tapos i-music natin mga kawinding. So naka Bluetooth na yan. Ayan. So kinunik ko na yan mga kawinding. So play lang na tayo ng video. So wait lang at ayan. Ayan. Oh, ayan. Okay na ito mga kawinding. So kung bago lang po kayo sa aking channel, so please subscribe at pahit ang notification bell para updated kayo pag may bago tayong video. So ayan mga kawinding. So bye bye na po.